on environmental and protection. Today, we convene to deliberate on a matter of significant concern regarding the identification of appropriate sanitary landfill location and imposing the recommendation of garbage fee collection for the regular collection of garbage in the different barangays of the and for the conduct of regular cleanup drives in preparation of the typhoon season. So, may I request our CONSEC to do the roll call, Honorable Adun. Thank you, Mr. Chairman. May we acknowledge the presence of our resource person in today's hearing, our municipal or the member designee, Mrs. Jessie May Santos, our Punong Barangay from Labinag Pequeño, Kap Edson Rojas, Danilo Apostol from Barangay Grande, Kapitan Jason Tiguling from Malalatan Grande, Kapitan Rolando Paralan from Barangay Santor, and the committee chair on environment from the different barangay that are present today. Welcome po kayo, and of course our committee chair on environment, Honorable Henry Kulabay, Honorable Edwin Estela, and yours truly, our ex-officio member, Honorable Attorney Javier Harold Presbicio, our Vice Mayor. Nandito rin po ang ating SD Tony Apostol and SD Hilaria Dutaran, at sa lahat po ng bisita. Magandang hapon po sa atin na. That's all, Mr. Chairman. Thank you, Mr. S.K. Muli magandang hapon po sa bawat isa. Tayo po ay nagtipon sa hapon ito upang magkaroon po tayo ng pagdinig o konsultasyon para tulungan ang ating lokal na pamahalaan ng Rene Mercedes na mag-identify, mag-locate ng posibleng lugar na gawin po natin sanitary landfill para ang problema sa basura ay ating po masolusyonan. Magkaroon po tayo ng regular na schedule ng pangongolekta ng basura dito sa ating municipalidad. At ganun din po na pinopropose po ng ating lokal na pamahalaan na kung regular na po ating pangongolekta ng basura, ay kailangan baka pwede na po tayo mag-implement ng fees sa ating mga concept events. Then to start with, we have Ms. Jessie Santos, the designated member of Rene Mercedes, to share her insights, particularly regarding the status of garbage collection in our municipality and possible identification of sanitary landfill in our locality. Ms. Santos, you are recognized. Mr. Chair, the honorable members of the Committee on Environment, punong barangays and barangay officials, everyone present here today, good afternoon po. I am sharing with you the status of the solid waste management in the municipality. The Office of the Municipal Environment and Natural Resources is a sub-office under the Office of the Municipal Mayor. The LCA designated me as the member. Ang kasama ko po sa office ay isang truck driver, J.O. po siya. Isang MRF or RCA caretaker, J.O. din po. And then, nag-hire po tayo ng tatlong garbage collector every schedule po ng collection. Ayan po. So, ang funding po ng operation ng Menro ay under Mayor's Office po. As to waste collection,
Pursuant to the provisions of RA 9003, it is the barangay who is responsible in processing compostable waste or yung mga nabubulok po. Ang recyclable waste din ay responsibilidad ng barangay, like yung bote, plastic, lata, bakal, etc. May kanya-kanyang compost heap po ang mga barangay para sa mga nabubulok na basura. Ginagawa po nila itong pataba para sa kanilang mga communal garden or yung mga backyard garden din po nila. May barangay MRF din po para sa storage ng mga recyclables. Yung mga pwede pong ibenta po nila sa mga peddlers or sa mga junk shop po. And then yung mga hindi po nakokolekta or hindi po nabebenta ng mga glass bottle, kinokolekta din po yan ng LGU and then dinodonate po sa Kawayan City dahil may bottle crashers sila. Ginagawa po nilang eco-bricks. So as to residual waste collection naman, ito po ang responsibilidad ng LGU. Kinokolekta ito ng LGU and then it is disposed of sa Kawayan City and SF po. Doon po tayo nagtatapon through MOA po. So ang schedule po natin ng pagtapon sa Kawayan City SLF is every Saturday lang po. And then no segregation, no collection policy din po tayo kasi nakalagay din po iyan sa MOA. Hindi po nila tatanggapin yun or pwede po nilang i-terminate yung MOA kapag nagtapon po tayo sa kanila ng mixed waste. As the schedule of collection ng residual waste po, every Saturday po yan ng 6 o'clock a.m. So, binibigyan ko po yung mga punong barangay ng schedule po, kaya alam po nila yung schedule nila. May mga designated pick-up location po sa barangay kung saan po nilang kolektor ang kanilang basura tuwing schedule po nila. Kung may mga pagkakataon naman po na marami na yung basura sa barangay, nagre-request po si punong barangay ng special schedule po ng waste collection at napagbibigyan naman po sila. So, ang average volume po ng residual waste na nakokolekta natin kada isang biyahe po is 3 tons. And then, ang average number trips per month po is 7 trips po siya. Ang tipping fee po sa Kawayan as to residual waste is 1,200 per ton po. So, the average cost po ng tipping fee per month natin ay 22 tons times 1,200, 26,400 po. Tipping fee lang po yan na binabayaran natin sa Kawayan. Bukod sa tipping fee po, may collection cost din tayo which includes yung diesel po ng truck at saka yung expenses din po ng mga garbage collectors. So, ang tipping fee at collection expenses po per month ay maabot ng 57,200. Ayun po. So, we don't collect po sa ating mga constituents ng garbage collection fee. Fully subsidized po yan lahat. At ang funding po from Mayor's Office. So, as to cleanliness naman in the locality, meron po tayong ginagawang weekly clean-up drive, yung program po ng DILG na Barkada or the Barkada Kalinisan Day. So, weekly po itong ginagawa ng mga barangay officials. And weekly din sila nagsasubmit ng weekly monitoring report nila. So, nagagawa po nila ito. Kaya wala po tayong problema sa cleanliness ng ating municipality. At malaking tulong din yung proposed na 4 o'clock habit para sa ating kalinisan po. And then, we do IEC din po sa mga barangays and schools for the proper waste management. I attend to barangay assemblies to do the IEC po. And then, bukod sa IEC, nag-visit din ang mga environmental monitoring officers ng DENR Environmental Management Bureau sa bawat barangay para palalahanan sila sa ating tamang pag-manage ng basura. Yung ibang barangays naman po, nagagawa nila yung proper waste management. May mangilan-ngilan po na hindi, pero it's fine po, nobody's perfect. Hindi man perfect, pero unti-unti po natin natututunan. Ang pakiusap ko lang po sa ating lahat, magkaroon po sana tayo ng disiplina sa pangangalaga ng ating kapaligiran. Hindi po ito
responsibilidad ng LGU lamang, kundi responsibilidad po ito ng bawat mamamayan. Maraming salamat. Thank you, Ms. May, our designated Menro of Radio Mercedes. So kami, meron na po akong gustong tanongin po. Doon sa schedule po ng pagmamolekta ng basura, naiinitan po ba lahat ng barangay ng Radio Mercedes? Yes po. Every Saturday po, 4 na barangay ng schedule. So kapag first Saturday po, that includes Centro Barangays po, like District 1, District 2, Laginang Barangay, Laginang Pequeño. And then for second Saturday po, Talungan, Villador, Manalakang Grande, Manalakang Pugi. Third Saturday po is Sinimpin, Napaco Grande, Napaco Pequeño, at saka Tulog po. For the fourth Sunday naman, Daman, Tutug Grande, Tutug Pequeño, and Santor. Tapos kapag 5th Saturday, or kung walang 5th Saturday, last Wednesday of the month po is sa Riverside. So lahat po nakokolektahan natin. Okay, thank you, Ms. Santos. Tapos yung schedule na gano'n na nangyayari ito sa ating municipality, na-address ba natin yung parang nakokolekta ba natin lahat? Yung mga o may mga yung minsan na pangolekta ng basura sa ating mga barangay? Mr. Chair, kung schedule mo po yan ng schedule ng barangay yan na collection, nako-collecta po yan basta nasa designated pick-up location po. Bakit? At saka sa oras po ng collection. Okay, Ms. Santos, thank you. Bakit minsan lang po yung schedule na ginagawa sa pangkolekta ng basura? Hindi ba pwede natin gawing, let's say, twice a week? Ang binigay po sa atin ng Kawayan City Promova po is Saturday lang po ang collection. So, yung kada Saturday po, ibang barangay po yung kinokolektahan para ma-accommodate po lahat ng barangay. So, ibig sabihin, Saturday lang ang binigay sa atin ng Kawayan na magdala tayo ng garbage doon. Yes po, Mr. Chair. Okay. So, anyone from our visitors? Mr. Chair, if you may, I would like to take this opportunity na mag-seek ng help sa mga barangay, sa mga punong barangay, para sa identification po ng sanitary landfill natin. Yes, Ms. Santos, exactly ito po yung natin, yung pinaka-isa sa mga purpose po natin na nagkaroon po tayo ng public consultation na kasama ang ating mga punong barangay upang tulungan po ang ating LGU na mag-locate ng posibleng gawin po nating sanitary landfill ng ating pong bayan. So, meron po ba anybody from our punong barangays? Meron po ba kayong mga suggestion? Yes, punong barangay Henry Station, you are recognized? Nung yung pamigit, pagbasuraan at dati ang lako ako SD. Mr. Chair, gusto ko lang pong tanungin, if you may. Okay, Ms. Santos. May mga parameters po kasi tayo sa pag-identify po ng SLF site. Kung pasado po siya sa mga parameters, pwede, or we may visit na lang po siguro. Sinunti kwa madami. Or pwede ko rin sabihin po yung mga parameters. Number 1 po dito is proximity to groundwater sources. Dapat po malayo siya 1 kilometer away from deep wells or groundwater source. Dayo iso nakap iti pagkapuan iti dadong tayo. Awan iti asidig ka nga deep well dyan.
And then number 2 po is proximity to perennial surface water at aside adayo is natin bodies of water ka. 200 meters away from Ano yung ka? Creek po siya. creek mo. Or pwede siguro ipatest na lang natin sa MGB po. Kap, pwede po matanong yung ano niya, yung area niya. At least 1.5 to 2 hectares po ang kailangan natin. Kurang natin 13 square meter para 2 hektarya. So, Mr. Chair, pwede po siguro natin i-visit. And then, mag-request tayo sa MGB for soil susceptibility test. Yes, Ms. Santos. Noted on that, Apo Kapitan, mag-schedule daw po ang ating designated vendor para ma-visit po yung lokasyon kung po ay papasan. At solusyonan na po natin yung pagnanais ng ating local na pamahalaan na magkaroon ng sariling energy. So meron pa po kayong mga katanungan, mga bisitas natin? So, to our Vice Mayor, do you want to recognize, sir? Alright, thank you so much, May, sa explanation. Halimbawa, meron akong bahay at ako may-ari ng bahay. At alam ko, ang best practice sa pag-manage ng aking basura sa bahay ay dapat yung basura ko sa bahay, hindi ko dapat pinapadaan ng overnight at inilalabas ko dapat sa bahay. Pwede bang sunugin yung basura na yun kada araw? Hindi. Bawal po magsunog, sir. Alright. Pwede ba akong magbukay ng compost pit o hindi? Bawal na po ang compost pit, sir. Ang tawag po namin dyan is compost kit, pero para sa mga compostables lang po. Hindi po siya pwedeng haluan ng residuals. Okay, saan ko dapat dalhin yung basura ko? Kasi alam ko na dapat hindi ko siya iiwan ng overnight sa loob ng bahay. Saan ko dapat dadalhin yung basurahan na yun? Kung segregated naman yan, Vice, at ano lang siya, residual lang, pwede po siyang i-impact muna kung may area po kayo sa compound nyo na pwede paglagyan kung wala pa pong schedule. Utos ba sa akin ng batas na i-segregate ko na yung aking sariling basurahan? Yes po, Mr. Chair, ayon sa RA 9003. Paano ko dapat i-segregate yung aking sariling solid waste? Meron po tayong executive order ng segregation at source po. So, dapat sa bahay pa lang, sinesegregate na po siya. So, para hindi po tayo nahihirapan, may bins po tayo para sa mga nabubulok, hindi nabubulok, at saka recyclables po. And then, ayun po. Alright, dapat meron akong 3 bins sa bahay. Nabubulok, di nabubulok, at recyclable. Yung mga nabubulok, yun yung mga sobra-sobrang pagkain o pinagbalatan. Yes po. Yung di nabubulok, mga plastic or Ayan na po yung mga residual, sir. mga buto ng mangga, gano'n. Sa nabubulok po yun, guys. Kapag di nabubulok at saka recyclable, anong difference nun? Ang ginabubulok po kasi sa amin is yung residual waste po, yung mga wala na pong pakinabang. Wala nang pakinabang. Yes po, Mr. Chair. Like single-use plastics po. Mga plastics? Yes, sir. Mga sachet? Yes po. Pero pag mga bote na pwede ko pang ibenta, recyclable yun. Yes, Mr. Chair. So dapat ako mag-segregate nun. Yes po, segregation at source po tayo. Sa bahay pa lang, mag-segregate na po tayo. Alright, so itatambak ko na lang sa labas ng bahay para hindi mga mo yung bahay ko, ano? Tama? Segregated, sir. Then may MRF po ang barangay. Kung kaya niyo po siyang ibenta, pwede pong ilagay sa MRF ng barangay yung mga recyclables po. And then yung compostables po, may compost kit po ang barangay. Alright, so sa loob ng bakuran ko na lang para hindi magreklamo yung kapitbahay ko. Yes, Mr. Chair. Okay. Aasahan ko ba yung mga barangay na i-pick up yung basura na yun kasi nakakatamad paglakad eh. Ang init-init. At saka kapag gabi, ayoko, ang daming stray dogs. So, paano yan? Yung mga barangay captain ba natin, marami bang mga barangay officials ba natin, pinipick up ba nila yung aking 3 bagahe na yun? You mean yung basura niyo po, sir, kukunin ng barangay? Oo, kasi siyempre kailangan natin isolve yung ating solid waste eh. Wala akong choice, bawal naman ako magsunog. Kasi nung unang panahon, nagsusunog lang tayo, solve na eh.
Eh ngayon, bawal na akong magsunog, bawal na rin akong magukay. Sabi mo, obligasyon ko na paghiwalayin sa 3 bin yung aking basura. Ginawa ko na yun. Ini-impact ko na sa loob ng bakuran ko para hindi magamoy yung bahay ko at hindi magreklamo ng kapitbahay, pero hindi forever na nakatapay yun doon. Dapat ko bang hintayin yung servisyo ng aming barangay para i-pick up yun o ako dapat ang magdala doon sa aming collection site? Pwede mo namang dalhin, sir, sa yung recyclables po, dalhin niyo po sa MRF nyo. And then yung compostables, dalhin po sa composite. Pwede din pong barangay ang mag-collect doon dahil responsibility po ng barangay ang pag-manage po ng compostables and recyclables. Pero dapat po segregated siya. Alright. Siguro ayaw ko nang dalhin kasi hindi naman sanay ang mga Pilipino na gumawa man ng mga hakbang sa labas ng bahay nila. Hindi yan sa labas ng bahay nila. Pwede ba tayo makiusap sa ating mga barangay official na maging consistent kayo sa pag-collect ng aming mga segregated na basura? Kasi hindi ko nararamdaman yan eh. Meron na bang data about sa performance ng ating mga barangay sa pag-kolekta ng 3 weeks na to sa bawat bahay at gaano sila madalas mag-collect? I think po, Mr. Chair, wala kang nagpo-collect. Yung mga residents po ang nagdadala. Yung mga residents ang nagdadala, wow, hindi user-friendly yun. Kaya pala maraming nagtatapon sa ating ilog dahil mas malapit ang ilog. Marami pa rin nagsusunog, baka hindi ako dyan. Kasi hindi namin alam kung saan tayo nagpag-deliver ng ating sariling basura eh. Kasi po, kapag gagawa tayo ng isang produkto o servisyo, isipin natin yung user-friendliness, di ba? Isipin natin yung comfort ng ating end user. Kung hindi natin talaga ma-expect yung tao na mag-exert ng effort na extra. So kapag hindi na natural para sa kanila na gumawa ng additional hakbang pa, dapat tayo na yung mag-exert ng effort. Kaya I think, yung point na mag-exert ng effort dapat ay yung mga barangay na at kayo na mag-pick up sa bahay dahil sanay ang taong bayan sa ganyan eh. Kapag pumunta sila sa Maynila, pumunta sila sa ibang bansa, nakikita nila sa TV, dumadaan yung mga kolektor sa harap ng bahay nila. At least dapat karoon tayo na-observahan yan mula sa ating mga barangay. Pwede naman din po, sir. Pwede rin lang isabay sa schedule ng pick-up drive po nila. Pero hindi definite, no? Si nabinagpagin niyo po, sir, ginagawa po nila. Pinokolekta po yung mga basura sa barangay. Labi ng pigay nyo, baka i-explain mo sa ating mga kapwa kabarangay na gawin ng maayos yung trabaho na yan. Good afternoon po sa lahat. Sa aming barangay na pinapigay nyo, yung mga kagawad ko sa Purong 5, 6, 7, sila yung in charge sa pagdala ng basura sa ilalabas nila kasi. Kasi yung truck ng munisipyo, isang daan lang sa municipal road lang. Respisyo Avenue lang dadaan. So, pag alam na namin ang schedule namin, yung kagawad na 3 doon, gamit ang patrol vehicle namin, ipapasa naman niya sa tanod namin na on duty. Kaya, nakukuha yung basura doon sa loob-looban. May mga tao din kasi na dinadala na nila yung basura nila sa labas, Vice Mayor. So, yung mga garbage collector din natin, minsan, nasa kwan lang yan eh, pakikisama lang yan eh. Pakapehin mo naman sila kasi tao din naman yan. Kausapin mo sila sa kanilang language para yung basura ay hindi naman nila nakakaligtaan. Yung mga sa aming barangay, hindi namin nararanasan yung mabilis ang patakbo. Talagang kinukuha nila yung basura sa aming barangay po. So, yung mga estudyante rin sa school, alam niyo, Vice Mayor, pag uwian na yan, binabantayan ko sila sa daan. Pag nakita kong nagtatapon sila ng mga plastic, papapulot ko talaga yan. At minsan, being presidente ng isang ano ba yung sa school, hindi ko na makuhan. Minsan pumupunta ko doon para sabihin sa kanila yung pag-ipon ng basura. Pag kumakain sila ng candy, dapat ilagay nila sa bulsa. Yung muna ang gagawin nila, pag nakita na nila yung basura, doon nila ilalagay. Halimbawa yung sa shade ng kape, gusto kong i-ano ito, kasi
nakasanayan na namin to. At sana na gagawa din ng mga kasama nito. Pag pinupulit namin yung sachet ng kape, hindi yan diretso. Nag-iiwan kami na pag ginugunding para hindi na namin pupulutin yung plastic na yan. Talagang hindi yan tinatapon kasama doon sa pinupukot namin na plastic. Kasi ito na yung passion ko sa barangay. Talagang nililinis ko, seseparate ko yung mga ginagamit sa pagtalo ni spray. Nakabukod yan. Yung mga babasagin na bote, nakabukod. Yung mga hindi na pakinabang na bote, nakabukod at kinukuha na lang nila Ma'am May pag may schedule sa barangay. Yun po yung practice natin. A leader should be a good follower. Mauna kang gagawa para ang mga kasama mo na susunod. Maraming salamat po. Alright, magandang explanation yan, Barangay Captain. Pero ito observahan ko ni. Yung mga pinento mo kanina ng mechanisms, nagkalat yung responsibility bawat barangay. Maganda sana kung na tumingin na tayo sa isang perfect na mundo at lahat sumusunod. Kaso malang kapag ganun ka-diffuse yung responsibility, hindi lahat yan susunod. At halos lahat. Ayaw na mag-take ng responsibility. Kaya karamihan, alam ko sa ating mga barangay, hindi sumusunod yan. Kaya yung ina-explain ni Kapitan kanina, parang ang lumalabas is kung ano lang talaga ang natural na habit ng tao, kung anong setup, yun na lang lumalabas. Sabi mo, yung responsibilidad ng pag-connect sa barangay, pero ang nangyayari na tuloy doon sa labing ng pequeño, kung dumadaan yung truck, diretso na kaagad sa truck. In other words, kapag yung responsibility sa garbage collection ay pinagdiwa-hiwalay natin, diffused, nasa barangay, ang hirap nilang kontrolin at hindi consistent. Isipin natin ulit kung yung comfort at yung expectation ng ating end user. Ano bang inaasahan nila? Ina-expect ba nila na barangay officials ang mag-collect sa kanila o ina-expect nila ang basura? Kapag yun ang ina-expect nila, malamang yun ang ina-expect nila. Kaya yun ang nangyayari doon sa labing ng pequeño at hindi nasusunod yung concept na describe mo kanina. So kung yun yung natural na tendency ng tao, I think it's better. I think it's imperative na sundin natin yung natural tendency ng tao at i-adjust natin yung procedure doon. At i-centralize natin yung responsibility para isang agency lang ang masisi natin. Para hindi natin pwedeng sabihin na, wait, hindi ako kolekta yung mga basura nila, kasalanan niya ng barangay. Wait, kasalanan niya ng barangay. Sisisihin natin yung barangay. Pero ang expectation ng tao ay may dadaan ng basura sa harap nila. My only point is, sapat na siguro yung responsibilidad na iwan natin sa bawat household, na i-segregate, okay yun. At itambak nila siguro sa harap ng bahay nila yung segregated account. Hanggang doon na lang. Pero yung taong bahay nila, yung maasa na may dadaan ng basura man. Kaya yun ang nangyayari nila kahit sa best barangay natin na labing ng pequeño. Doon ang ginagawa nila, dumadaan yung basura. Ngayon, mukha doon sa labing ng pequeño, pinipick up basta nakalagay sa basurahan mo. Yun ang reality. Pinipick up kahit yung pinipick up basta nasa loob ng basurahan. Tama? Opo, pero kaming yung basurahan na doon namin nilalagay lahat. Yung naipon namin mga basura, and then the following morning, na Saturday na, doon na namin doon na nila pinipick up. Pero once a month lang kasi vice mayor sila mag-pick up. Yung mga, pag napuno na yung mga basura namin na malalaki, kasi ito yung grant na napanalunan namin noong 2019. One of the cleanest barangay in Region 2 na meron kaming kaska, meron kaming bin doon na pag napuno na yun, nilalabas namin or yung mga in-excess na basura nilalagay namin sa likod yun at tinatakpan namin ng black canvas. Ang nakalagay lang doon yung mga plastic lang talaga. Plastic lang na walang halo. Kasi nung una, pag may mga halong kinahaluan nila ng iba yan, yung nabubulok, malaking bagay sa pagbayad ng LGU. Malaki ang babayaran ng LGU pag nakasama yung mga nabubulok na bagay na yan. Kaya sinecheck din namin, pag may mga nakalusot, yung mga tanod ko po, talagang nilalabas nila yung laman ng sako na yun para makita kung ano ba yung nasa loob na yun. Yung RA 9003 po. Yung sa barangay na pinagpinay po kasi kaya nasa gilid ng kalsada yung basura. May temporary receivables containment area po sila. Yun po yung sinasabi ni
dump area na basurahan po nila, kung saan doon po nila nilalagay yung nakukolekta po nilang basura. Then doon na po yung collection site din na pinupuntahan ng collector po natin. Alright, so ibig sabihin ba yung failure, I think I can speak for everyone dito sa Malacay, dito sa bayan ng Maynong Mercedes, na inexistent yung garbage collection, virtually, almost, parang hindi talaga nila nararamdaman. So ibig sabihin yung fault ba nasa barangay level? Wala sa munisipyo, kundi nasa barangay level kasi parang ang lumalabas ngayon, responsibilidad ng mga barangay officials pala na mangolekta sa bawat bahay. O at least i-advise yung mga tao na dalhin yung kanilang basurahan doon, tama? Sa barangay po, Mr. Chair, kaya kami nagpalagay ng designated pick-up location para doon po dalhin ng mga residents yung basura po nila. Lahat ng barangay ngayon may designated pick-up. Yes po, Mr. Chair. So in other words, para maganda yung implementation natin ng ating solid waste management, ang isang bahay or ang isang establishment, number 1, kailangan niya i-segregate. And number 2, dapat dalhin niya doon sa pick-up location. Yes po, para maiwasan po yung may naiiwang basura po. Kukunin po yan lahat basta nasa designated pick-up location po. So solve na ang problema basta maintindihan ng tao na sila dapat ang mismong magdala doon sa pick-up location. Yes po. Yung kapitan ng barangay na pangkulate sa pick-up location natin, dahil parating may usok sa likod ng bahay, sino nang susunog doon? Sir, sabihin ko na lang din na example. Sa Malagatang Tunggi po, yung designated pick-up location nila, nakalagay din doon yung time ng collection, nakapaskil po doon, and then kapag hindi pa schedule ng collection, nakalagay din doon na wag mo lang maglagay ng basura dito. Sa ganitong din pa ang schedule ng collection. So, ganun po sa barangay Malagatang Tunggi. Pwede rin pong gawin ng ibang barangay po yun para maiwasan po yung pagkalan ng basura or paglagay ng basura sa designated pick-up location kung hindi pa po tayo ng schedule. Alright, May, I appreciate na malinaw yung process at malinaw yung delineation ng responsibility. And kapag nasunod yung responsibility is maayos yung implementation. But again, think about yung natural expectation and tendencies ng tao. Para kang pumunta sa restaurant yan. Pag pumunta ka sa restaurant, ini-expect mo na darating yung order sa'yo, ipagluluto ka na niya, at ikaw kanain ka na lang. Pero ang nangyayari ngayon is pagpasok ka sa restaurant, siya pa yan isang ako pa yung magluluto ng kanin at magluluto ng ulam. Hindi po natin ma-expect sa tao yun, sa isang customer, sa isang restaurant. At ganoon din sa ating pamamalita ng basura, sa tingin ko kasi I can speak sa aking mga kapitbahay, wala kang maasahan sa mga yan. Nalalabas ng bahay at magkapon doon sa site. Kung alam natin na yung failure or magiging futile yung step na yun, baka huwag tayo maging exotic, sabi nga nila, huwag tayong wishful thinking parating na cross na lang natin yung hands na susundin ng tao. At kapag hindi maganda yung solid waste management natin, sasabihin natin, ikaw ang may kasalanan yan dahil hindi mo dinala. Pero bilang policy makers ng ating bayan, sanggunian, at ikaw yung manager, at ating mga barangay officials, bakit hindi tayo gumawa ng hakbang para actively na tayo yung gumawa ng step na maging komportable sa tao at may build natin yung way na maganda yung connection at may implement siya talaga 100%. Kasi I know, right now, if you ask lahat ng residente at establishment ng Reyna Mercedes, maayos ba yung solid waste management, sasabihin nila hindi. At kung ipipinpoint ko yung dahilan, sasabihin nila, hindi consistent yung pag-collect sa harap. Hindi nila alam about sa drop site. Hindi nila alam about sa garbage collection. Wala talagang dumadaan sa harap namin. At walang namomolekta. Hindi. Tapos sasabihin mo sa kanila, alam mo ba na dapat ikaw ang magdala? Tapos sasabihin nila, ayoko ka magdala. Ang layo-layo, hindi ko lang paano pumunta dyan. Gabi pa, ang bigat-bigat. Gusto mo pa ako magbayad ng tricycle? Yun. Madidiscover natin yung root cause kung bakit hindi maganda yung execution ng ating solid waste management. It's because yung steps na na-imagine natin, na akala natin ay perfect kapag sinunod lang ng lahat, pero hindi lahat susunod. Ay hindi talaga masusunod. Hindi talaga masusunod yun. Mag-fulfill talaga yung system. Parang kumbaga, nagtayo ka ng sarili mong restaurant, pero sinasabi mo sa tao, ay ikaw rin magluluto dyan ha. At ikaw rin ang mag-iisa ha. Kapag sinabi mo doon, hindi talaga uubra ang restaurant mo. Pero kapag sa restaurant mo, pinaupo mo siya at uupo na lang siya sa upuan, malamig pa yung tubig, ikaw na yung magsisilbi ng kanin at ulam, marami talaga dudumog sa restaurant mo at sasabihin ng tao, satisfied siya sa service mo.
dahil maganda yung design ng mga provide mo ng service. So I think, gumawa tayo ng paraan para number one, I don't think na maganda na diffuse yung responsibility sa mga barangay captain kasi hindi natin na-expect yung consistency ng performance sa kanila. Number two, try natin siguro na padaanin more frequently yung pasukan sa harap ng bahay. Kasi mas natural na sa tao. Kung baga kapag pumunta ka sa restaurant, i-expect mo na luto na agad yung pagkain. Ganon din yung tao. Ina-expect talaga nila na may dadaan talaga sa harap ng bahay nila. Try natin i-design yung system na ganon. Kung may limitation tayo, ang naisip mo ngayon, halimbawa, alright, okay sa akin, i-segregate ko lahat ng basurahan, 3, walang problema, iwan ko yan sa harap ng bahay. Basta i-pick up nyo lang. Tapos siguro, hindi ko alam. Siguro kapag ka-pick up, since yung mga barangay captain, iwan mo sa kanila yung mga compostable sa recyclable, tapos yung residuals doon ang dalhin. Pero at any rate, may limitation pa rin tayo sa pagbagsak natin every Saturday lang doon sa kawayan. Baka kailangan natin silang kausapin na alam mo, more frequent than every Saturday OT. In any event, when we design ng isang implementation ng isang government service, o kahit na product or service at all, you should always start inversely. Start with the experience of the customer first. Make it as convenient as possible for him. And then ikaw na mga problema sa iba. And gusto ko na tayo na dapat ang mga problema sa iba. Sapat na siguro na sinegregate nila, huwag na natin silang kasamahan pa na dalhin pa yung gamit. Papunta sa site. Kasi kung ipipilit natin yun, at yun pa rin ang sasabihin right now, I don't think magiging successful at all the implementation ng ating garbage collection service. Never. What do you think, Nick? Yes, Honorable Lawak. You are recognized. Parang nahihirapan yata mag-isip-isip ngayon. So, one na the business solution tungkol dito sa basura na ito. Nag-o-offer naman si Barangay Captain Henry Respicio ng landfill area, sanitary landfill. Kasi ang kinakatakutan o sometimes nag-delay yung pangolekta dahil dito sa pagbabayad ng sa landfill area. So ngayon, pagka meron na tayong area na pagtatapunan ng basura within the vicinity of the Mercedes, mapapabilis ang aksyon tungkol sa basura na yan. At maraming salamat din sa mga pagpapaliwanag ng mga ibang barangay captain. Kasi si Captain Eric nakasama ko yan. Talagang napakaingat yan tungkol sa basura. Dahil nakuha niya yung mga award, pang province, pang DILD. So one thing na the best solution, maagang tignan yung kay ako Henry Respicio para matignan kaagad yung sitwasyon para lalo mapadali at makikita natin siguradong mabilis na ang ating kapatigan. Lamang po. Vice Mayor. Thank you, Honorable Lawak. Then, Ms. Santos, would you like to give comment on the proposition of our Vice Mayor regarding yung pagdadala ng basura sa harap ng pagdadala ng basura sa garbage site sa barangay. Kung saan, parang sinasabi, parang mas effective daw ay yung mga pwede sa harapan, sa bahay na naman, para yung naladaan na lang, kasi baka tinatamad na naman na itong mga consequence natin na magdala ng basura sa designated area. Possible ba yan mangyari, Ms. Santos? Pwede naman po, sir, pero kahit yun na lang din po sana ang maging part din ng mga constituents natin or ang nila sa pag-manage po ng ating mga basura. Anyway, yung mga designated pick-up locations po is
may mga purok po yan. So, kung malapit ka lang sa purok mo naman, pwede naman dalhin mo po. Alright, thank you, Ms. Santos. Tapos kalagdagan pa, Ms. Santos, kung halimbawa magkaroon na tayo ng sarili nating sanitary landfill, ano ang magiging epekto sa atin nito? Ano ang magiging advantage na epekto sa ating bayan? Magiging malaking tulong po ito kung magkaroon po tayo ng sarili nating SLF. Unang-una, magiging regular na po yung pag-collect po natin ng basura. Magdadagdagan po yung schedule ng collection natin. And then, ayun nga lang, mag-impose po tayo ng garbage collection fees para sa operation din ng ating sanitary landfill. Bakit kinakailangan na mag-impose tayo ng garbage collection kung sakali magkaroon tayo ng sarili nating sanitary SLF? Para may pang-fund din po tayo para sa mga services and maintenance din ng ating landfill. Ayun po. Okay. Kasi, Saka lahat po ng programs ng solid waste management po natin. Yun po yung gagastusin natin. okay, maraming salamat Ms. Santos sa pagpapaliwanag. So, meron pa bang mga katanungan sa ating mga kasama? Alam niyo, ang ating garbage collection and disposal system is existing for almost 6 years now without paying any minimal amount or fines imposed by our NGO. And in fact, through our mayor, pasalamat po tayo at hanggang ngayon ating mga kababayan hindi pa po nagbabayad ng mga fines kung mga nagpapakabot ng basura. Okay, sabi nga nyo, kapuli, mga tao, ulit na siya. Thank you, Honorable Esteban. So, any further question from our resource person? To our resource person associate? Yes, Kagawan Ramirez, you are please. Thank you, Mr. Chair. In relation po doon sa sinabi po ni Vice Mayor na ang ating mga basura ay isa-segregated, ilalagay po sa harap ng bahay. Doon po sa aming barangay, kahit maghapon po na umiikot yung garbage truck, baka hindi niya kayang hakutin. Sa dami po ng kabahayan. At meron po kaming 3 sityo. Hindi po kakaya rin yun. Yung sabi naman po ni Ma'am Santos regarding po sa pick-up area, siguro by puro po pwede. Pero kung isang pick-up area lang, baka gawahay na kung kalaki ng basura na i-imbak po doon. And then, meron po namang remedy kung paano natin ilesen ang ating basura. Yung mga biodegradable, ito po ba, hindi po hinahakot yun ng ating garbage truck. Bawal po na itapon sa kawayan. Yung mga plastic, pakikinabangan naman po, di ba, pwedeng i-recycle ito. So, yung mga hindi na lang po pakikinabangan. Actually, ang MAPC, meron po kaming resolution na i-address sa Unang Bayan na mag-create po ng ordinance regarding po sa organic agriculture. So, mga yun, pakikinabangan po mga yun. Kasi bawat barangay, gagawa po ng sariling organic fertilizer. Kasi po, ang aming Irrigators Association, meron na po kaming composting facility. So, po pwedeng i-collect po yung mga biodegradable para gawin po namin organic. Yun lang po, at thank you very much. Thank you, Kagawad Ramirez. Sa kasalukuyan po, Kagawad, ilan po yung designated location ng pagdadalhan ng basura sa inyong barangay? Doon po sir sa mga MRF. Kaya lang, sobrang tigas po ang ulo ng aming mga kabarangay. At saka, yung mga taga-ibang bayan, itinatapon lang po sa irrigation canals, kaya doon po sa may road crossing sa aming
irrigation na doon po lahat na iubak yung mga basura. Taga-ibang bayan po ngayon sa may other na bayan. Like Yura and Kabatol po siguro. May mga patay po na hayop. May tinatapon po doon. Kaya po nagkaroon ng yung nung panahon po ng ASF, imbes na wala po kaming invested na buwan, nagkaroon kami kasi yung mga pinapaano po ng mga hayop na affected po ng ASF nung araw. Yun lang po. Maraming salamat ulit, Kagawad Ramirez. So, may mga katanungan pa po kayo sa ating pong tinatalakay ngayon? Yes, so you are recognized for the resolution, our Vice Mayor. Alright. Definitely my problem. Sakit sa ulo talaga yung Clean Air Act na yan. Kasi nung unang panahon, pwede kang magsunog eh. Yung management mo ng solid waste, kaya mong isolve sa sarili mong bahay. Hindi nagiging macro problem. Tapos iniisip nila yung contribution niya sa global pollution. Tignan mo yung mga ibang bansa, China, at ibang mga malalaking bansa, India, kapag mag-pollute ng hangin, grabe. Sana kinumpute din nila kung ilan ba yung contribution na actual kapag i-aggregate mo lahat ng household contribution sa air pollution. Ngayon tuloy, ang hirap isolve. Macro yung problem Isa siyang market na problem. Ngayon po, kapag ang problema ay ganyan yung scale, ang solution dyan, I think, i-approach natin para commercial solution. It should work as it would work sa isang business. Kasi kapag magsesend tayo ng procedure, tapos yung responsibilidad tayo ang bahalang magsabi sa tao, tapos kapag hindi, paano kapag may weakling? Kapag hindi sinunod ng tao, nature ng tao yun Paano kung tinamad yung barangay official, nature ng tao yun, tama rin paano kung kulang? May weakling the implementation is as weak as the weakest link. Kumbaga, ang nangyayari na sa akin ngayon, Harold, may problema. Macro, basura, hindi maitapon. Kasi, ang tigas kasi ng ulo ng tao Ito kasi si Barangay Captain, hindi ginagawa Kung sino-sino ba yan, sinisisi natin. Habang buhay tayo nagsisisihan. Hindi naman tayo perfect. Kung habang buhay tayo nagsisisihan, hindi mangyayari o magagawa ang solusyon na hinahanap natin sa solid waste management. Kaya dapat i-approach natin siya as a business. Kapag mag-work siya sa isang business, mag-work siya. And every time na mag-business ka or i-commercialize mo isang bagay, makukuha mo yung Gordon formula. Halimbawa, nag-restaurant ka. Paglulutuin mo ba yung customer mo? Hindi sa kaya yun sa Gordon formula dahil walang papasok na customer. Pero kapag ang ginawa mo sa customer, wow, kukupuin ko na kayo. Lagyan nyo kaya ng yelo yung tubig nila. Kada mesa kaya may malamig na tubig. Ako na mismo ang magdadala ng mainit na kain. So isipin mo yung dapat natural sa lahat ng tao yung paggawa ng bagay-bagay. At sinasabi ko lang po sa inyo, kapag nagsisisihan tayo, kayo kasi at tigas na ulo ng mga tao kayo. Matanoan yung mga ginagawa nito, kaya hindi nasusunod. Huwag na po, hindi mo pwede sisihin ng customer mo. Kapag ikaw ay negosyante, hindi mo pwede sisihin ng customer mo kapag nag-fail ang produkto mo at service mo, hindi pwede. Ang sisihin mo yung sarili mo. Bakit hindi mo dinesign na maganda yung produkto? At sinasabi ko na po sa inyo kapag sa ganitong garbage collection, ang ina-expect talaga ng market ay mayroong dalaan ng garbage sa harap ng bahay nila. Yun talaga. At dalhin nila yung garbage sa tapat ng bahay. At frequent dapat yung pag-pick up ng garbage at consistent dapat yung pag-pick up ng garbage. Ngayon, mukhang may limitasyon tayo dahil iniipit tayo ng kawayan once a week lang ang requirement, ang binigay nila sa atin at wala tayo